Oh, good morning, good evening sir. Di pa ako nakasampa. Oh. At least makapagbigay ako ng idea. Sila kay sir, nag-message sa akin na Sinong lakay? tatlong agency ang natawag sa iya, pero pag-report niya, nanapan siya ng 3-5. 3-5. Ano naman yan? Pag may experience naman yan, 3-5. Sabi ko, Shipyard experience ang ano ninyo. pakita mo yung mga kundi ko sa shipyard. Kung hindi talaga, huwag kang pumilit dyan. Mandaming agencies sa Manila. Oo. Yan ang ano dyan. Kung isang libong agency mayroon. Oo, saka ikaw, kay may experience ka na, pwede ka nakakuha ng 3-5. Kasi may onboard experience ka naman. 3-4 pa lang sir. 3-4. 3-4. Oo. Pero kayong wala pang experience, pwede yan. Lahat kasi ng Peter onboard ngayon, galing sa walang experience yan. Makapitan man, chief engineer, nagsimula talaga sa walang experience yan. Mga agency lang, may mga agency kasi requirements ng principal. Ano nila. Kasi ang purpose ng 3-4, pwede ka mag-duty. Yun ang ano dyan. Pero pag mayroon kang engine watchkeeping, madali lang mag-duty doon sa mga oiler o wiper na mga ano. Reading ka lang ng temperature. Monitoring ka naman sa mga level ng oil at saka temperature. Mga agency, shout out pala sa mga agency na mga kuan, no? Na tumanggap sa ating product of good choice. Maraming salamat sa inyo, no? Marami yun mga agency. Huwag kayo ano na yan. Pag isang agency hindi ka tinanggap, ma-discourage ka kaagad, ay wala yan. Uwi ka ng probinsya na walang dollar-dala. Si Sukail, nagtanong din sa akin. Ano ba yung mga agency? Sinong Sukail? Katong si Ralph, taga Cebu, o taga Bohol. Nasa Manila na ngayon. Ganyan talaga yan. Diskarte lang naman yan. Oh. Paano ako maka-experience sir, makakuha ng 3-4 pag hindi nyo ako pasampahin? Diba? Oh. Tama o mali? Okay, yan na sa akin dati. Noong 1997. Sir, kailangan namin ng experience. Sabi ko, ma'am, paano ako maka-experience kung hindi nyo ako pasampahin? Ay, kulit mo sir. Oh, after ilang years, ito yung nag-hiring sa akin na agency dati. Yan. Tumawag. Nagtawag. Sabi ko, magkano ang bigay dyan sa inyo, ma'am? 1.9, sir. Ay, mababa pala dyan, ma'am. Magkano ba sa'yo, sir? 2.7. Ay, malaki, sir. Di kaya namin yung sahod mo, sir. Ano ba yan? Offshore. Di. Yan ang wither ba? Ako naman tumanggi. Kayo naman, pag maka-experience na, kayo na rin ang tatanggi sa maliit na sahod. Wala na. Ganyan lang naman yan. Pag naka-experience ka, 3 sakay. Pero pag pasampahin ka kayo sa isang agency, dapat mag-steady mo na kayo up to 3 sakay. Kasi pasalamat ba na akuan? Tapos pag na kayo, paalam na. Paalam kayo. Ma'am, alis na ako, lipat na ako ng iba kasi hindi makasya yung medyo maliit lang hanap mo na ako ng malaki-laki. Bakit sir? Kasi ako sir, ma'am, breadwinner. Sir, breadwinner ako. Kulang yung halimbawa 1.7, 1.8 kulang. Di at least paalam kayo. No? Hindi yung alis kayo sa isang agency na hindi kayo magpaalam. Kasi pag character check yan, mayayari kayo dyan. Kasi meron mang character check yan. Halimbawa, galing ka sa isang agency, lumipat ka doon, tatawag man yan, kumusta man to si Amer, yung performance nito, dyan sa agency ninyo, ano bang appraisal nito on board sa barko? Wala man yan, sir, malakas man mo sigarilyo yan. Pitik-pitik man yan, patay. Linis sa kapitan ni Kapitan. Nangangamoy man sigarilyo ni Kapitan, sir. Pati yung plato, sir, amoy usok. Wala. Hindi kayo, niyan. Tandaan niyo sinasabi ko kasi may agency talaga, i-check ka talaga. No? Kaya bago kayo lilipat, magpaalam kayo. Sa akin naman, bago ako lilipat, bago ako magpaalam, mayroon ng agency. Mayroon ng agency ba? Na prospect ko, na yung mapapilis ko, nandoon na lahat. Kasi sabihin ko man, ma'am, huwag mo na kayong tatawag doon, hindi pa ako nakapag-formal na paalam. O sige, magpaalam ka na doon. Di, paalam na. Ayos na. Kasi pwede kang bumalik pag nagpaalam ka man.
Pero pag hindi ka nagpaalam, ay hindi ka na pwede bumalik. Diba? Ganun din, mag-landbiz kayo. Ganun din. Pag mag-alis kayo sa company, magpaalam kayo. No? Basta tandaan nyo yung trabaho sa barko, talagang madugo ang labanan doon. Pero gaano man kahirap yan, kaya ninyo yan. Ha? Meron nga nag-post, iwan ko si Jewel yata yun, mahirap trabaho, balik na lang siya sa Saudi. Maupaw ka na lang doon sa Saudi, hindi ka kikita ng milyon. Kung sweldo rin niya sir, 600 lang. Ay, sus. Sabi ko, Akin nga, 320. yun yung sinabi ko rin siya. Ako, walang 10 po rin sa barko. $400 lang, wala nang ibang panghanapin. Tandaan ninyo, pag first timer, wag kayong mamili ng sahod. Tandaan niyo ha. Hindi yung magreklamo sa ano niyan. Kasi darating ang time dyan, ikaw naman ang mamili ng sahod. Eh, kita mo naman sa akin, magkano sahod ko dati? Oh. Yung sahod ko, 320. Way back 1997. Nag-stop ako 2014. 2,000 na sahod ko, 2,700. Oh, plus OT, maabot ng minsan 3K. Biruin mo. Oh, 1997. Ha? Malaki yung ano. Diba? Kasi ang akin, experience lang. Sabi ko nga, kahit walang sahod, basta makasampa ako. Pero pagdating sa barko, hindi pala pwede walang sahod dito. Grabe pala ang trabaho, bugbuganay pala. O yan, sacrifice talaga. Kasi kung mamili ka kaagad ng malaking sahod, ay wala yan. Tandaan ninyo, pag tawag nito, first timer, pag interview, huwag kayong magbanggit ng sahod, huwag kayong magtanong ng sahod. Huwag kayong magtanong ng sahod. Pero pag maka-experience na kayo, makatatlong sakay na kayo, pang-4, 5, sir, pwede ba ko malaman yung sahod, kung magkano inabot ng Peter dito? Ganyan. Hindi ka na maano. Kasi experienceado ka naman. Pero ganyan, first timer ka pa, wala. Maghanap ka kaagad ng malaking sahod, wala yan. Tapos magreklamo ka sa magkasamahan mo, maliit ang sahod. Wag kayong magreklamo sa kasamahan niyo sa barko. Kasi hindi mo alam, yung mga pinagsabihan mo doon, may mga bata-bata ng agency yan. Parang spy nila doon ba? Oo. Pagreklamo ka, maritis ka doon, wala to si Peter ma'am, reklamo kasi maliit daw yung sahod niya, patay na. Ang ganti sa'yo, hindi ka naman ang ganti sa'yo niyan, alam mo anong ganti sa inyo niyan? Ipitin ka. Pagbaba mo, sige Pit, antay-antay ka lang muna dyan, abutan ka na ng 6 months. Reklamador ka ha? Wala. So ganyan ang dyan. Tapos pag may na kayo, may tawag niyan, pasampahin kayo kahit mga 2 linggo pa lang kayo o 1 buwan, sampahan nyo na. Huwag niyong tanggihan. Kasi pag tinanggihan ninyo yan, ay wala. Kayo rin ang matagalan. Kasi iipitin ka rin yan. Tumatanggi ka ha? Di. Wala. Kaya ingatan ninyo yung trabaho sa barko talaga, kahit gaano man kahirap. Kasi mas mahirap pag walang trabaho. Diba? Mahirap pag walang sampa ka. Laglag na balikat, 3 months, tandaan nyo, 3 months lang ang seaman, wala nang pira yan. Pang 4 months yan, wala na. Baliktad na yung wallet niyan. Oo. Talaga. Ha? Yung mga alahas mo, pagwardyahan mo na yan. Oo. Kaya kayo, ganyan talaga kayo sa barko. Ha? Magkano bang naiwi mo, Boss Amer? Magkano sahod mo doon sa mo? 1,057 sir. 1,057. Saan naka 10 months ka doon? 11 months sir. 11 months. So, Ano lang, pauwi lang ako ng sir. Sa 150. 150,000. Inubos mo doon sa Brazil? Hindi sir, hindi na ako nakabiyahe dun sir. Hindi ka nakabiyahe? Saan ba biyahin niyo? Sir, Europe. Europe? Panay sa tagay kay ni Otol? Shout out Tol. Pablo sir. Pablo. Sa Mexico sir, nakababa kami. Nox. Hindi kami dun. Tumira kayo doon? Hindi sir. Hindi kayo nakapag-welding? 50 lang pera ko Bakit 50 lang? Mahal lang babae dun sir, 100. Ay, 100 imported naman. 50 lang din ako sir. Kita, hindi ka nang hiram kay Otol. Hindi na ako nanghiram sir. Ayos talaga. Ano lang kami dun, inuminom na lang kami. Tagay-tagay. Sagita. Pero nakahawak ka rin. Ganun lang.
Hindi pala ganun, hindi. Ay, wala. Ganun lang, sir. Ay, wala. Sabi nga sa akin, sir, nung Mexicana, sabi sa akin, hi, Pogi. No. Sabi ko, how much? 100. I give you 20. No, kuripot. Sabi sa akin. Alam na, marunong na ang Bisaya. Marunong na mag-Tagalog, sir. Tagalog, ha? Sabi kasi yung Tagalog doon, sir, mababa. Pilipino. Kami. Si Pablo, wala. Tingin-tingin lang si Pablo. Miling. Huwag na lang tayo, boy. Yung lang kami dyan, sir. Tagay lang. Ay, wala pala kayong binatpat sa akin. Akin talaga. Basta, ano yan, road pass kagad yan. Pas na nagkapin, sir. Oo. Yung lang kami ron, sir. Tingin lang. Kaya yan ang ano ninyo ha, sa barko talagang kailangan ipon. Dati na mga generation na seaman, talagang ubusan ng pira yan. Ngayon talagang kailangan mag-ipon kayo. Kasi tandaan ninyo palagi na yung barko na nyo na, isipin nyo na huling sampa mo na. Para at least makapag-ipon ka talaga. Kasi pag isipin mo na, doon na ako sa kabilang barko mag-ipon, buo pa yung kontrata doon, ay wala yan. Mayayari kayo dyan. Kailangan ipon-ipon talaga kayo. Saka control yung padala ninyo ng pera sa kay misis. No? Yung mga binata naman doon sa parents, no? Control din. Kailangan kayo talaga maghawak sa pera ninyo. No? Kasi mahirap ang mag-apply doon sa Manila na wala kayong pera. Experience ko yan. Talagang ano yan. Grabe. No? Okay. So, welcome aboard sa mga bago, no? Saka yung luma. Ilan? Sino na patapos? Ikaw, ito, Parsan, si Kultura. Tapos na yun, di ba? Nagawa na pala, ano doon? Wala pa. Oo. Importante, ano na, kaagad. Kasi, magbibiti pa kayo. Magkuha pa kayo ng Seaman's Book. Pagdating sa Maynila, magti-training naman kayo doon ng ilang course. So, 4 na course doon sa Maynila. Mga 2 weeks yan, pag i-street yan. No? Kasi yung ECRB, ilang days ba yan? Mga 6 days na yan? Dati parang 3 days lang sa amin yan. Pag-refresher. refresher ang 3 days. O biruin mo. Tapos engine watch keeping, Marpol, SD. CRB. Nagawa pa kami ng ano? Engine watch, sir? Hindi, wag ka nang magkuha. Depende sa agency. Ang style kasi dyan, Depende ha? na yun, sir. Wag muna kayong magkuha ng engine watch keeping. Antayin nyo mo yung agency yung mag-require sa inyo. Ha? Yung kuhanin nyo lang, CRB, Marpol, SD. No? Kung sabi ng agency, o kuha ka muna nito, Peter. O di ayos. No? Tapos, pag mayroon ka na, kompleto ka na, may agency ka na, kinuha na yung mga documents mo, apply ka kaagad. Uy, apply na ng sa mga construction. Ang daming construction sa Maynila. Welder. O, di ba? Kasi sa construction, pwede ka mag-stay in doon. Pero wag mong sabihin na nag-apply ako ng seaman kasi hindi ka tanggapin. Hindi ka man tanggapin yan. Ay, ibig sabihin, pang ano lang to, pang short time lang tong trabaho nito. Oo, pang panakip butas lang tayo. Kaya ganyan ang kwan. Ganyan ang ano nyo. Saka huwag kayo magkwento-kwento sa mga kasamahan nyo dyan sa construction na magsisiman kayo. Kailangan yan kasi mamaritis ka niyan. So, yan ang mga sikreto dyan. No? So, ito, pamilyado na. Ito. Ilan bang pamilyado? Isa, dalawa, marami pala. No? Marami. Kailangan double talaga kayo. Sipag talaga. Kasi, ito yung tsansa na mapagbigay ng tawag ito, magandang kinabukasan sa pamilya ninyo. Kasi lalaki ng sahod ninyo, 100,000. No? Eh pag nasa pa kayo, pag nasa Australia pa, wala. Para naman sa mga bata, sir, sa mga anak. Oo. Kasi ito talagang magbago ang buhay ninyo pag nakasampa na kayo. Kumpara sa previous nyo na nakuhan. Asan pala si James? Wala? Masining? Yung sa Masining. Yung kaibigan ba ni Kuan? Gusto siya mag-report po, sir. Yung isa si rin. Kulot. Hindi, yung kaibigan niya, yung taga Benavista, yung si Mananahi. Masining. Ay, okay, kay may insito na pala yung dati. Si Alan, si amigo.
So yun ang ano ninyo dyan, yun ang pukusan talaga, kailangan makasampa. Kasi dito nakasalala yung ano ninyo. Kasi kayo ang papalit sa amin dalawa ni Sir Fred na mga seaman. Yung dalawa kong kapatid, magre-retire na rin yun. O di after ilang years, kayo naman, tigil na naman kayo, tayo na naman kayo ng business ninyo. Kasama nyo ng pamilya ninyo. Diba? Yung mga binata, tuloy-tuloy pa rin sakay. Pag makapagpundar na, kita mo yung pinsan ko sa Bukidnon. Ngayon, ano na. Peter Wheeler din yun. No? Ilang sakpa lang, siguro, mga 5. O ngayon, tubuhan, may mga, tubuhan, may machine shop, mayroong paint center. Oh. Mayroon ng sasakyan, naka-Hilux na. Talo pa ako, sa akin, wala. Kumong-kumong na badya. Wala. Okay, so break muna tayo. Asan yung relo natin dito dyan? Bakit? Nagdoble na yung relo sa atin, sa loob? Okay, so thank you sa ating viewer and good morning sa inyong lahat. Okay, bye-bye. Sa out.